Nakakainis yung paulit-ulit na news tungkol sa mga taong nagrereklamo o nagpapalusot na, ay hindi naman ako dumaan sa bus lane, pero sa CCTV nakuhanan na nandun siya sa bus lane, tapos nung nakita na may manghuhuli, lumabas na siya. Share ko lang kung paano dito ginagawa yung mga ganyang mga bagay dito sa Taiwan. Alam niyo po, sa Taiwan, wala naman kayong nakikita mga pulis na pakalat-kalat dyan sa daan. Pero nakikita nyo, talagang sumusunod sa daloy ng trapiko ang mga drivers. Bakit? Kasi nagkalat po ang camera. Tapos, tamang-tama ang mga address ng mga tao na nakarehistro. So, yung mga may violation, gaya ng dumadaan sa hindi tamang lane, o di kaya overspeeding, o di kaya kulang yung pag-signal sa turn left and right, at marami pang ibang bawal dito. Nako, mamamatay kayo sa bawal dito sa trapiko, kaya ang daming pera talaga na pwedeng maubos kapag dito kayo nagdadrive at hindi kayo sumusunod. So, diretso yan sa address ng bahay mo. Tapos, pag hindi mo binayaran, kasi akala mo papel lang, wala yun, bibigyan ka ng supina galing sa korte. At dun ka na magbibigay ng depensa sa sarili mo. At mas malaki pa yung babayaran mo kung hindi mo babayaran yung unang tiketang na-receive mo. So, sa tingin ko, sa Pilipinas, gagana kaya yung ganito? Yung letter lang? Magbabayad kaya talaga yung mga tao? Hindi honest ang mga Pilipino. Yun nga, yung nahuhuli ka na. Sinasabi mo pa na, hindi, nagde-text lang ako. O di kaya, nagsi-CR lang ako. Number 1 talaga, disiplina at pagiging honest ng mga Pilipino. Kung hindi nyo to magawa, kahit ilan pang bus lanes yan, kahit kumpleto pa kayo ng bus lanes, kahit ang dami pang lumilipad dyan, kahit wala pang mga masyadong sasakyan, kahit walang traffic, wala pa rin mangyayari kasi nasa utak at puso ng tao. Dishonest. Walang mangyayari sa Pilipino.